Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita dito sa mundo ng crypto. At ito po ang mga pahayag ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol po sa maximalism at ang kanyang pananaw sa digital asset reserve ng US. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, nakikita po natin dito ay itong si Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang Ripple CEO. Ngayon ay una pong nilinaw ni Ginoong Brad Garlinghouse ang kanyang posisyon sa tinatawag na maximalism sa crypto industry. Sa madaling salita, ito ay isang paniniwala kung saan ay may mga tao na sobrang loyal sa kanilang paboritong cryptocurrency at naniniwala na ito lang ang pinakamagaling. Parang die-hard fans na hindi open sa iba pang mga options. Pero ayon po kay Ginoong Garlinghouse, hindi ito nakakatulong sa paglago ng buong crypto industry. Sabi nga niya, dapat pang mas magtulungan ang iba't ibang crypto projects kaysa magbangayan kung sino ang mas mahusay. Kasi sa totoo lang, iisang layunin lang naman ang nais natin sa crypto, ang mapadali at mapabuti ang global financial system. Ngayon ay ano po ang cryptocurrencies? Ang nakahawak naman ng Ripple CEO or si Ginoong Brad Garlinghouse. Ayan. Isa pang nakakagulat na pahayag mula kay Ginoong Garlinghouse ay ang kanyang pag-amin na hindi lamang po XRP ang kanyang holdings or hawak niyang cryptocurrency. Meron din daw po siyang Bitcoin, Ethereum at iba pang mga digital assets. Kaya naman malinaw na sinusuportahan po niya ang konsepto ng multi-chain future. Yan, ang ibig sabihin po nito ay dapat hindi lang iisang cryptocurrency ang umiiral, kundi maraming coins ang maaring magamit depende sa kanilang use cases. Ang ganitong pananaw ay kontra po sa mga Bitcoin maximalist na naniniwala na si Bitcoin lamang ang dapat maging pangunahing digital asset. Ngayon ay ano naman po ang digital asset reserve at bakit po mahalaga itong pag-usapan. Ayan, ngayon ay ang pinakamainit po na issue ngayon sa crypto space ay ang posibilidad ng pag-create ng National Digital Asset Reserve ng US. Para po sa konteksto, unang binanggit ito ni dating Pangulong Donald Trump. Ayan, noong kanyang kampanya. Siyempre, ang unang isinasaalang-alang bilang bahagi ng reserve ay walang iba kundi si Bitcoin. Pero lumalabas na hindi lamang si Bitcoin ang maaring maisama sa digital asset reserve. May mga haka-haka na isasama rin ang mga American developed cryptocurrencies tulad po ni XRP, Solana at saka USD Coin. Ayan, ayon po kay Ginoong Garlinghouse, dapat ay maging diverse ang digital asset reserve ng US. Dapat daw ay hindi ito nakatuon lamang kay Bitcoin gaya ng ipinaglalaban ng mga Bitcoin maximalist tulad po ni Ginoong Pierre Rochard. Yan, ang BP ng Riot Platforms. Para po kay Ginoong Garlinghouse, mahalagang i-represent ng reserve ang iba't ibang cryptocurrencies na may halaga at saka utility. Ngayon ay ano naman po ang posibleng resulta ng debate na ito? Ayan, sa kabila ng matinding usapan ay wala pang opisyal na announcement ang US government kung ano ang mga crypto assets na mapapabilang sa reserve. Ang malinaw lamang po ay mayroong binuong working group na mag-aaral ng mga risk at saka benefits ng pagkakaroon ng digital asset reserve. Mayroon po silang 180 days para mag-submit ng kanilang report. Sa ganitong sitwasyon ay nagiging mas mahalaga po ang mga pananaw ng industry leaders tulad ni Ginoong Garlinghouse. Ang kanyang pagtulak para sa mas diverse na crypto reserve ay nagpapakita po ng pangangailangang magkaroon ng balance sa industriyang ito. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders?
at investors or mga Pinoy crypto enthusiasts. Una, kung maisasama nga si XRP at iba pang mga cryptocurrencies sa National Reserve ng US, maaaring tumaas ang kumpiyansa o pagtitiwala ng mga tao sa mga coins na ito. Sa madaling salita, posibleng tumaas po ang kanilang halaga. Ikalawa, kapag mas maraming bansa ang sumunod sa ganitong sistema, posibleng magkaroon ng mas malinaw na regulasyon para sa crypto industry. Ito po ay makakatulong para maprotektahan ang ating mga investments. At pangatlo, magandang indikasyon ito na ang crypto ay hindi lang hype, kundi isang seryosong financial innovation na kinikilala ng mga malalaking bansa tulad po ng US. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, tama lang ang sinasabi ni Ginoong Garlinghouse na dapat mas maging collaborative ang crypto industry. Hindi naman talaga kailangang magbangayan kung alin ang mas magaling na coin. Ang mahalaga ay mapakinabangan natin ang technology at mapadali ang ating mga financial transactions. Bukod dito, kung magiging diverse ang digital asset reserve ng US, magbibigay po ito ng pagkakataon sa mas maraming crypto projects na mag-flourish. Yan, hindi lamang si Bitcoin ang dapat bigyan ng spotlight. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.